One, two, three. Finish lang sa akin Yes, ito. pupunta na tayo ngayon. Papapunta. Sa Jorwes. Kilala mo ba yun? Yung dala kong Conchita, paborito ng mga anak ko. Carl Yorn? May ganun nga kahapon sa birthday na. Ay, hindi ko tinuloy yung ringtone kasi nalala ko. Carl! Yung mga bata. Ay, isip ko yung mga bata. So, papunta na kami. Hindi naman kumakain yung mga bata. So, Hindi naman sa libre makain ng mga... so, dito na kami ngayon sa grand opening ng Sir Joseph sa Takayati! Yes, Richan, Richan. Ay, nag-vlog ka? Ngayon lang. Sayang eh. Hello! Puntahan po natin ang vlog. Yung napakaganda, napaka-talented. Hindi ko maintindihan kung hindi ba talaga ako. Hindi nyo kayo makikilala. Bahala kayo. Nalilito po kami sa opening ng Takayaki. Ayan, Takayaki MLP. Pinagsama. Yes, si Sir Joel po siya of business partner niya ang kanyang pamangkin na birthday girl today. Ganun ka ba? Si Mr. Abby Cruz, si Mr. Abby. At ang kanyang partner na si Royce. At ang brother-in-law ni Sir Joel, ang kanyang sister. Kompleto. Kompleto. Tatong cast. Alam, kompletong casting. So, it's a family business. At narinig ko kami para alam mo kung ano. Ano ba yun? Alam. So true. Nandito kayo para makikain. So, panoorin po natin ang kaganapan. Para ako na yung host. Oo nga. Ikaw daw yung host. Ikaw. Ayan. So, ang kaganapan sa opening ng blessing and opening ng Takayati. Sa shoes. Tingnan mo na naman siyempre shoes. Sa shoes. Match naman sa shoes mo to. Apa. Ayan, so binigay sa akin kuya. Oh my God, Sharon Cuneta. Balutin mo ako. Hindi, joke lang. Para pa sa shoes to. Ngayon, Carl Dorado, no? Upo ka. Hindi na kayo makapag-ano. Ako pa, patayin ko right check kuya. Ano, dyan, pagpag mo ng context mo. Kasi, Oh, bongga, 36,000. baka upo ka para maka. Ayan, upo ka sa loob. Ayan, upo ka. Doon kayo magkabi. Nakabit lang po tayo ng keme. Ayan, upo ka. Ayan. Kamusta naman? Sakto ba yung size sa'yo? Oo. Ano siya free time? Fix naman. Akala ko plastic. Hindi ba ka tayo ng Jew lang? Charot. Dito tayo paula tayo upuan eh. So, hindi tayo sa loob ng house. Dito kaya. Oh yeah, thank you so much.
Lagay ko sa script. Okay na po. Andas ko sa yung food. Lunch na po na kayo. Good afternoon, hello. Kain ka na di for the food day. Para makita lang nila. Pakita mo lang, dito lang makita. Kain ka for the food day. Wala may susunod ng lunch. Dora, parang hearing po. So ito, start na po kami. Yes. Ayan, pinuna na ni Dora. Si Dora. Kamusta yung lasa? Ha? Kamusta? Ang lasa, wala pa naman. Mamaya pa, tanggal ko ito dito. Excited si Dora. Ito po ang pabilit ko. Pabilit ko to. Parang dancer mo. Winner. Pagwapo. One, two, three. One more. Yay. Baby, picture. What's your name? My name is Harvey, and this is my kid Harvey. Harry, help. This is Help. Thank you. Me too. Picture please. Another fish. Another fish. One, two, three. One, two, three. Ice cream. Ito gwapo. Okay. Di ba pandemic tayo ngayon? No, may pandemic, di ba? Ang dami na walang nagtrabaho, no? Ang daming negosyo nagsara. Kasi yung iba mga friends ko rin, kahit na nasa action designer na sila, you know, hindi naman bigyan ng kalakas ang kita nila, which I do understand dahil sabi rin, yung March, April, nag-drop yung sales din namin ng mga 50% off, you know. Now, ang nangyari ngayon is, bibenta sila ng food sa akin. So, syempre, bibili ako ng madami dahil para masuportahan ko sila, pinapakain ko yung sa employees. Tapos, after a while, may isa pa kung order ako, hindi na tumatagal yung business nila, yung gano'n. Kasi sabi ko, sayang naman kung wala silang repeat order. Parang sandali lang yung food business nila na gano'n. Kasi sabi ko, kailangan ko matulungan din yung mga tao na ganito na magaling ng business na kikita talaga yung laging may repeat order, no, sa kanila. So, it's so happy yung pamangkin ko, siya yung gumawa ng concoction ng milk tea with different flavors. Tapos yung akin namang sister-in-law, yung sa takoyaki, no? And then, what I did, kumuha ko ng Japanese chef talaga na kilala sa isang kilalang restaurant, ng Japanese restaurant. Nagpaturo na ako ng ibang like the gyoza, the okonomiyaki, no? Yun ang pinagawa ko. So sabi ko nung tinikman ko siya, masarap siya. Tapos dito kila
Maridol na takoyaki sa kay Avic na milk tea, binibenta nila online for the past 3 months. Ang lakas ng benta nila. So sabi ko, okay, pwede na ito ipang-franchise, pwede ito ipag-yung business. Kasi talagang may repeat order. Dahil may benta sila na like, for 4.5 hours lang, nakaka 20,000 pesos sila silang dalawa. Sabi ko, bakit hindi kayo tuloy? Sayang yung benta. Napapagod na daw sila. Pagod na sila magluto, nakatunawa. So, sila sila sa ganun. Sabi ko, alam mo kung tinagalan niyo pa, di ang laki niyan, ang laking benta niyo. Pwede kayo umabot ng 40,000 or 60,000 a day. So, negosyo na yan, malaki kita. Eh, napapagod daw sila, sabi nila. Sabi ko, di muna kumuha ko ng mga helpers. Kaya dito maganda sa business na ito, kahit na kasambahay, pwede mo siyang gawing helper, yung kasambahay. And we have a good offer sa kasambahay. We're giving 5,200 pesos per month or 200 pesos per day, plus mga 50 pesos na incentive kung depende sa sales nila. Kung pataas yung sales nila, pwede maging 100 pesos or 150 pesos per day. So malaki rin kikitahan nila kahit nasa bahay. Yun. So, yun ang naisip ko kung bakit naisip ngayon na kahit na pandemic, parang kaya ko, di Joel Cruz, magkaroon ng negosyo na kikita talaga ng another business. So, another business yan, kung sa aficionado, good naman ang pinasukan mo dahil naniniwala ka na ang pagkain hindi pwedeng ipagpabukas ng tao. Yeah, kinakain siya everyday, pero I mind you, no, kahit na marunong kasi mamili ang tao eh. Alam nila kung ano yung masarap na mura. Yes. No, yun ang aking punto. Kasi definitely, di tayo mahuboy, hindi tayo kakain. Pero namimili ang consumers natin ng bibili ng pagkain. Affordable. May kare-kare dyan, may kare-kare doon, pero syempre titignan niya kung sino mas masarap, sino mas mura. Di ba? May milk tea dyan, may milk tea doon, may milk tea doon. No? Well, kagaya na nabibili kong milk tea dati, yung boba nila, gano'n. Ngayon dito na lang ang boba nila, sabi ko gano'n. So sabi ko ako as a franchisor, you will not do that. Pareho standard. I have auditors, kunyari kayo, franchise kayo, yung auditor ko pupunta sa inyo to check the quality of the food. Hindi dapat mag-suffer. Kasi yung iba, pwede bawasan mo yung boba mo, kita ka na mas marami. Sa takoyaki, hindi pwede yun. No? Kasi yung ingredients mo kunyari ng takoyaki, may mga squid yun, or octopus pala. May mahal ng octopus. Pag hindi mo sinunod yung talaga marami nilalagay namin, binabago nyo, iba na yung lasa, baka hindi na to lasang takoyaki. Parang gano'n. So, yun ang point ko na, talagang really have to survive by eating, but the consumers are very, very smart, no? They're very wise and practical. They know where to find the good food, dahil alam natin panlasa natin, they know how to find the best quality and very affordable. So yun ang ginawa ko, para balikan talaga siya, para may mga repeat order. And malaking tulong yung online. Malaking tulong yung online kasi sa online, ang dami nila talagang benta doon sa online. Yung takoyaki, yes, kasi I remember, no, siguro way back, 80s, una-una nakita ko yung takoyaki sa Harrison Plaza. Doon sa may, I don't know if you remember that, no, pero yung ibang bata, baka hindi na. Harrison Plaza, una-una nakita ko yan. Doon pa lang, una pa lang noon, 1980s pa lang hanggang ngayon, kung nasa Japan ako especially, talagang takoyaki sa mga cart nila sa labas ng kalye lang ng Japan, nakikita mo yan. Yun. So talagang mag-eat mo siya makakain. Favorite ko siya, masarap yung takoyaki. And the milk tea, yes, pero to be honest, kasi may sugar, no, baka tumaba ka, I'm trying to avoid lang as much as possible. But in terms of our milk tea, pwedeng 100% sugar, pwedeng 50% sugar, pwedeng 35% sugar, pwedeng equal, o yung mga kung diabetic, pwedeng ibang klaseng sugar. So yun naman yung sa milk tea. Depende sa desire ng tao. But right now, we have other Japanese fried food like gyoza and okonomiyaki. But soon, like next week, babalik ulit yung chef for the ramen naman, Japanese ramen. May ramen na rin. Yeah, and then eventually, magkakaroon din yung mga parang Japanese rice na parang fried rice na may mga toppings siya sa taas na naka-box. Parang box pa yan. Ano? Affordable. It must be affordable. Kasi I'm really targeting the masa. The masa. Like aficionados for masa. Yun ang market namin. Kaya dito rin, it should be quality but affordable prices. Masa rin siya. Well, with the franchise cost of 188,888 pesos, isang 1 meter cart siya.
No? Ito kasi kahit wala sa mall, pwede sa bahay mo, parang wala kang rental. Alam niyo naman the rental, di ba? Mas mahal. Mataas ang rental. So, parang wala na kang rental, pwede sa bahay mo. Ang kitchen mo lang kailangan natin for the gyoza, takoyaki. But the milk tea, pwede nyo na gawin siya dun sa cart, kahit lagay nyo sa garahe nyo, tapos labas ng bahay nyo. Yun. Again, online is very, very effective. Lahat, most of the orders namin online. Nung for the past 3 months, nung wala pa kami store, kasi ngayon lang tayo nagbukas, di ba? Yes. But the past 3 months, ganun kalaki yung benta nila. Kahit in 4.5 hours, ito 20,000 sila. Kaya sabi ko nga, gawin natin itong negosyo kasi nga, hindi lang para sa amin talaga. Kasi naisip ko rin employees ko rin na pwede nilang gawin business sa bahay nila. Yes. Kasi may asawa sila, may mga kapatid sila, may mga kasambahay din sila. Pwede may negosyo rin din sa bahay. Alam niyo naman pandemic ngayon, hindi naman din skeletal lang sa trabaho, hindi naman 100% ako yung salary, ganun. Kaya may sideline business na rin sila. ₱188,888 pesos. Yun ang presyo niya. Kasama na yung products na worth 30,000 pesos. It's good for 1 year. 1 year. Wala siyang royalty na nakinukuha. So, Araw-araw yun ang deliver. pag order kayo sa amin weekly or every 2 weeks, yung gano'n, na-deliver namin yung, deliver yung product bale, no? Pag deliver namin, meron delivery fee. Pero pag tinitap nyo, okay, wala delivery fee. Pili kasi dito sa amin. We assure you of 1 month royalty or 1 to 2 to 3 months na ROI, return of investment. Yung puhunan nyo, mababalik yung na ganun kabilis. Pwede pa nga ito ng less than 1 month makuha ang puhunan. Depende sa sales nila kung mataas yung sales. Nagawa yung iba kasi ayaw kumano ng online kasi natatakot nila ng virus. Baka daw pag yung mga luto, galing sa, hindi sa kanilang loob ng bahay, natatakot sila na baka may virus. Well, if you notice like dito, yung nag-serve tayo ng food, una dito sa buffet, hindi namin nilagay yung kutsara na kayong kukuha. Kasi kung kayong kukuha, yung ibang kamay ang hawak. So we avoid that. That's why yung mga packing waiters na yun, sila lang mag-bibigay Yes. sa inyo. Para kamay lang nila tumahawak ng nagsiserve. And dito rin, yung sa food tasting natin, may mga tinidor, kanya-kanya, or toothpick. So talaga Yes. dispose it. I'm very, very particular with that. Kasi ano mo yung magnenegosyo ka kung magkakasakit. Yes. Diba? Kulang 188,000 na sa 700,000 or 1 million pesos na magkakasakit ka ng COVID, diba? Kaya nga, what we did dito, 10 guests lang per hour. Diba? Nilimit namin ng gano'n para kundi lang tayo. Diba? You have to wear, you're wearing your mask, you have to face shield, yung gano'n. So, and physical distancing, yung gano'n. So, we're very particular. Lalo na sa kamisari namin, sa kitchen namin, yung gano'n. Lahat kami takot magkasakit. Lahat tayo takot Yes. magkasakit. Diba? Mahirap yung sakit na yun, lalo kung may ibat ka na o may sakit ka pang iba, baka mamatay tao dito, di ba? Kaya priority sa amin yung safety, yung health issue ng mga employees, no? Pati siyempre ng customers na kakain ko. Yun. Kaya nga sabi namin, ginag-aaralan namin lahat, kahit dun sa buffet, huwag nyo na pahawakan yung customer ng serving dish. Kasi pag hinawakan niya, hawakan niya rin. Yes. Makalat na yung kung meron ito tuloy, lahat tayo nagkahawak-hawak. I'm very, very particular with that. So, I can assure you with takoyaki, we'll do our very best na talagang quality products ang darating sa bahay niyo. Pinapakain mo din yung mga kambal mo ng takoyaki. Yung mga kids. Mga kids mo, pinapakain mo. Yeah, gusto nila yung takoyaki, gusto nila rin yung mga milk tea, Mga yun, bagets. yung mga bagets, yung cake, lahat nila kumakain. Well, number one is the price, no? It's very, very affordable. But the quality of the food, kasi ang kinuha ko ni chef, Japanese chef, is he works for a known na kilalang mamahalin na restaurant, Japanese restaurant. So, kung ang gyoza doon is this much, parang sa amin, half price na lang yung gyoza mo. So, ma-afford na ng masa yung gyoza, pero ang sarap ng lasa. Parang kumakain sa isang fine dining Original or na, five-star yes. hotel, parang gano'n.
Yun, sabi nila hindi Philippine Jota, even though kasi malaki talaga. Yun. So, yun ang isang difference ng iba na sabi ko kanina, even the milk tea, iba kasi parang halos yellow. Opo. Yes. Kami, hindi pwede yung ganun. Kasi sabi ko may pangalan na rin ako, di ba? May ilang masira ang pangalan ko na ano ba yung si Joey Cruz, ano ba yung pinakain sa atin na ano ba, ganito milk tea. That's why, even if we have, let's say, 500 franchise stores or 1,000 franchise stores, we have auditors. Nationwide yun umiikot, they check the quality of the food. So, They the audit. cleanliness, yung ganun. They audit. And our company kasi is ISO certified, no? Hindi lang yung aming manufacturing plant, even our main office, ISO certified, saka good manufacturing practices. Hindi ganun biro makakuha ng ganito, mga certification. It's by to Rhineland, Germany, ang aming ISO. They are here, in fact, right now, they're nasa office yan bukas to do our audit. It's been like ilang months namin ginagawa yung audit na yan. So, matrabaho yun. So, kaya ka nagpapa-ISO kasi para international, matatanggap na yung produkto mo. No? That's the international standardization ng operation. So, kaya ISO ka, pag ganun ka, kagaya ng aficionado, it's been distributed to 16 countries. No? Yun. Kaya, yun ang kagandahan sa amin. Kumbaga, lahat ng tao ko, for 20 years sa aficionado ngayon, with this new business, sanay na kami. Franchising, manufacturing, sanay na kami. Sir, bali yung aficionado po known natin na marami mga endorser, mga celebrities. Ito po bang Takoyaki? Ano po, meron din bang plan? Yeah, we have plan, no? Siguro sa ngayon kasi hindi pa namin naiisip kasi Busy pa. busy sa kabibiganta siya eh. Kakabukas Yung pa ganun lang. eh, parang kahit wala pa siyang endorser, siya pa lang, nagugustuhan na tao, may mga repeat order na. Kaya nagiging confident kami. Soon, malaki naman ang tulong ng mga celebrity endorsers, especially if they promote, especially if they have so many followers, yung ganun mga sikat, no? Lalo ngayon ang trend is social media, so lalo kung active sa social media, it's gonna be a big help for us also. May plano doon. Okay po. Thank you. Maraming salamat. Thank you all Thank so you, sir. much. And ayan, so thank you so much to Joey Cruz sa ating ethyl alcohol. This one and then this one. And ayan, so maraming salamat. And please don't forget to subscribe my channel. Ingat everyone, stay safe and God bless. Bye! Thank you, aficionados, to Joey Cruz.